Eto na nga ang labang Zaraki Kenpachi versus Gerard Valkyrie. Sa wakas ay masasaksihan na nga natin ang laban sa pagitan ng dalawang halimaw na karakter. Ang i-recap nga natin ngayon ay Bleach Chapter 667. Last chapter nga ay nakita natin si Hitsugaya at Byakuya na nakikipaglaban kay Gerard nang biglang dumating si Kenpachi at pinutol ang kamay nito. Bago tayo magsimula ay huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. Ano pang hinihintay natin? Nagsimula ang chapter nang ipinakita sa flashback ang POV ni Kenpachi nang magising ito sa loob ng kanyang healing pod. Nagtataka siya kung nasaan siya. Pagkatapos ay ipinakitang sinipa niya ang pinto nito upang makalabas siya. Matatandaan nga natin na inilagay siya ni Ikako at Yumichika sa isa sa mga healing pod na ginawa ni Mayuri upang makarecover matapos ang laban nito kay Pernida. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan ipinakita si Ikako at Yumichika na sobrang nagulat nang makita na nakarecover na ang kanilang captain. Sa sumunod na eksena ay ipinakita na nag-regenerate ang kamay ni Gerard pagkatapos itong putulin ni Kenpachi. Matapos mabuong muli ang kamay ni Gerard ay sinabi niya na mas malakas na nga ito kesa sa dati. Nabigla si Hitsugaya sa mga nangyari, ngunit ipinaliwanag nga sa kanya ni Byakuya na ito ang ability ni Gerard kung saan kaya nitong pagalingin ang kahit anong pinsala na matamo nito at ang parteng na pinsala ay mas lumalaki at lumalakas. Sinabi naman ni Hitsugaya na malamang ay mas maliit nga si Gerard nung simula ng kanilang laban at lumaki na lamang ito dahil sa kanyang ability. Nang malaman ito ni Kenpachi ay nagpasya siya na gilingin at hati-hatiin si Gerard sa maliliit na piraso upang malaman kung ano ang mangyayari dito. Ngunit bago pa man niya magawang umatake ay bigla siyang pinigilan ni Hitsugaya. Nagtaka naman si Kenpachi at tinanong kung ano ang ginagawa nito. Sinabi rin nito na buti na lang ay nagpigil siya kung hindi ay baka si Hitsugaya ang nahati nito sa maraming piraso. Sinabi naman ni Hitsugaya na mag-isip siyang mabuti kung ano ang maaring mangyari kapag tinuloy niya ang kanyang pinaplano. Hindi agad naintindihan ni Kenpachi ang gustong sabihin ni Hitsugaya. Kaya naman ipinaliwanag ni Hitsugaya na sa gagawin nito ay mas maaring lumaki pa si Gerard at mahulog ito mula sa Soul King Palace. Sinabi naman ni Kenpachi na hindi iyon problema sapagkat susundan niya naman ito pababa at tatagterin niya itong muli. Sumagot naman si Hitsugaya na sa oras na bumagsak ang ganun kalaking nilalang mula sa Soul King Palace ay maaring mawasak nito ang buong Seireitei. Habang nagtatalo ay bigla silang tinapakan ni Gerard ngunit nagulat ito nang mapansin na napigilan ni Kenpachi ang kanyang paa gamit lamang ang mga kamay nito. Itinulak ni Kenpachi pabalik ang paa ni Gerard at natumba ito sa mga gusali. Tumalon si Kenpachi papunta kay Gerard at sinabing gusto niyang makita kung ano ang itsura ng loob ng bungo nito. Nasalag naman ni Gerard ang atake ni Kenpachi gamit ang kanyang shield na naging dahilan upang lumipad si Kenpachi sa malayo at bumangga sa mga gusali. Pagkatapos nito ay binunot ni Gerard ang malaking espada mula sa shield nito. Sinabi ni Gerard na tunay ngang malakas si Kenpachi dahil nagawa siyang patumbahin nito. Kaya naman karapat-dapat lang na gamitin niya ang kanyang espada na tinatawag niyang Halfnung upang tapusin si Kenpachi. Nagtataka naman si Kenpachi kung bakit hindi niya magawang hiwain ang shield ni Gerard at sinabing dahil dito ay lalo tuloy siyang ginaganahang hiwain ito. Inactivate ni Kenpachi ang kanyang Shikai na Nozerashi. Nagulat naman si Hitsugaya sa laki nito at iniisip kung kailan pa nitong natutunang gamitin ang kanyang Shikai ability. Muling umatake si Gerard ngunit nasalag ito ni Kenpachi gamit ang kanyang Nozerashi. Tinulak ni Kenpachi ang espada ni Gerard at tumalon ito paatras. Sinabi ni Gerard na nagkaroon ng maliit na sira ang blade ng kanyang espada dahil kay Kenpachi. Ngunit sa sumunod nga na eksena ay ipinakita si Kenpachi na nagtamo ng napakalaking hiwa sa kanyang tiyan. Kung nagustuhan mo ang recap na ito ay huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para mapanood mo ang kasunod.